Ang lupit ng ginawa ng New York Knicks nung Game 1 no? Kontra dito sa San Antonio Spurs. Marami talaga nitong naging susi. Ang shocking ng pagkakapanalo dito ng Knicks. Maganda naman ang pinakitang panimula ng San Antonio Spurs. Nakalamang pa nga sila ng double figure. Pero hindi nila ditong nagawang manalo kontra dito sa New York Knicks. Nagdahil na nga yan dito kay Karl Anthony Towns no? Ang kanyang magiging full impact against dito kay Wemby. Start pa lamang ng game. Ang ganda na ng kanyang nilalaro. Offense at defense. Crucial na game. So yun, naipapapunta niya kasi dito si Wemby sa perimeter at napag-iiwanan niya dito sa paint. At dito pa nga siya nakakarami ng blow by kay Wemby man, kay Cornet o sino man para sa easy 2 points. Kaya kapag wala si Wemby sa paint, napakalaki talaga ng epekto ng San Antonio Spurs. Nagkakaroon kasi ng easy basket ang New York Knicks. Pagdating naman sa defensively, not bad rin para kay Karl Anthony Towns. Napapahina niya o napapa-slow down niya yung opensa ni Victor. Although hindi naman palaki pero nadadali pa rin siya. Pero ang mahalaga, napapa-neutralize niya at magandang kanyang tinatrabaho at malimit niya itong si Wemby. Ang laki rin kasi ang kanyang ginawang rule sa comeback nila nito ng second half. Na-down ba naman sila ng 14 points tapos bigla na lang itong kumana ng kumana. Isa rin sa isang mga naging advantage niya yung mga mismatch na player na napupunta dito sa kanya. Lalo kapag wala si Victor sa floor tapos mas inaatake niya pa dito si Cornet sa paint. Isa rin sa mga nakitaan ng kahinaan nito ng Spurs. Isa na rin sa mga pampagulo nito ng switch kaya kung sakaling nasa perimeter na itong si Wemby, so ayun na nga no, nagfifiesta na nga siya dito sa ilalim. At yun, ang pagkakataon para makapag-score itong Knicks. Tapos bilang primary defender pa, itong si Karl Anthony Towns ng ili ng San Antonio Spurs. As he comes up, Hart stays in the game with the 3 fouls, throws it up for Robinson, and it goes in! Tapos, ang isa pa ditong maganda sa New York Knicks, etong kapalitan niya na si Mitchell Robinson na nakitaan rin dito sa kanyang pinakita para makapagpapigil dito kay Wemby. Kaya kung ikaw yung nasa side ng Knicks, ay magandang sign na talaga ito para sa umpisa ng serye. At bukod naman dito sa dalawang big man ng Knicks, pagdating ng fourth quarter, ilang mga veterano rin dito ang nagpasiklab. Katulad na lang nitong si OG Anunoby na isa rin sa mga nag-step up. Nanlaki ba naman ang kanyang mga mata ng mga smaller defenders ang mga napupunta sa kanya? Katulad na lang itong si Castle, minamanay niya lang yung kanyang pag-drive. At alam yun ni OG Anunoby yung nangyayari. Kaya hindi rin siya dito pwedeng iwanan ni Wemby. Yung pick and roll nila dito ni Kat, maaaring tumira kasi sa labas itong si Towns. Kaya dire-diretso lang sa pag-drive itong si OG Anunoby. Tapos nagkaroon pa siya ng confident. Binantayan siya ni Fox dahil kayang-kaya ba naman niya itong tirahan. Another basket para sa kanya. Kaya sabihin mong kontra pa dito kay Wemby, i-check, uminit na siya eh. Sinuka-suka lang niya pero pinukul pa rin ng harap-harapan. Nangyari lahat yan sa loob lamang ng 2 minuto. Tatlong important basket kaagad yan para sa New York galing dito kay OG Anunoby. Tapos yun, clutch time na. Dito naman nagparamdam si Jalen Bronson, ang kanilang team captain at superstar. Kahit nga ba nung nag-i-struggle siya nung early part ng game, pero yun nga, nung later naman ng game ay unti-unti naman siya nakakapag-recover at nakakapag-adjust ng paunti-unti. Naghahanap siya ng way kung paano. Yes, sabihin natin na mas taller defender itong mga San Antonio Spurs ang kanilang mga guard, pero mas faster naman siya dito sa mga lahat. Dinaan niya sa mga bilis at sa mga shifty na mga ito. Mapapansin mo na lang kasi yan sa mga bilis na maatake niya. Kunting butas lang, iniiwan niya na kaagad sa mga perimeter ang kanyang mga defender. Kaya sa mga bawat basket niya dito sa fourth quarter, same story. Nahanap talaga kaagad ng Knicks no kung paano mapapagana itong si Jalen Bronson. Lalo na nga sa last 2 minutes, ibibigay talaga dito kay Bronson. Isang clutch 3 ang kanyang naipukol. Pambawi na lamang yun. At yung panghuli, yung pang secure na panalo, kontra pa dito kay Basel. 1-on-1 sila nun. Great defense yun actually. Pero mas better na offense ang pinakita nito ni Bronson. So ayun, pagdating dito sa game 2, mas magiging komportable itong New York Knicks dahil nakasungkit sila ng panalo sa baruwarte ng Spurs. Ang hirap kasi nun kung mato 0 pa dahil home court na nga ng New York ang mga susunod. Para kasi sa mga batang team, mahirap din kasi malagay sa ganyang mga situation. Kaya we will see kung makakabangon ba itong Spurs. Abangan natin ang kanilang dito magiging adjustment nila ni Matt Johnson, Wemby at ang buong team ng San Antonio Spurs.